Annyeong guys! For today's video, tuturuan ko na naman kayo kung paano mag-bake ng tinapay na ganito kalambot at ganito kasarap. So simple lang to mga guys, hindi mo kailangan ng mixer, hindi mo kailangan magmasa, at kung hindi ka marunong mag-bake, panoorin mo na to. At ito na yung ating mga ingredients. Listan nyo na mga guys. 900 ml ng warm water, 1 tablespoon ng yeast, 2 tablespoon ng sugar, 2 tablespoon ng flour. Importanteng ang flour na gagamitin natin is yung bread flour para maganda yung result natin. Huwag kayong gagamit ng all purpose, although pwede rin, pero I recommend na gumamit tayo ng bread flour. And then iset aside lang natin yung mixture ng yeast para mag-bloom, maybe about 10 minutes ganon. Gagamit tayo dito ng 1 kilo ng bread flour, then 1 and 1/2 tablespoon ng salt. Maglalagay din ako ng 4 tablespoon ng vegetable oil. Imengos-mengos lang natin yan. And then lagay na natin yung pinabloom natin na yeast. Importante guys na huwag nyo haluan ng asin tong mixture natin ng yeast para umalis siya ng maayos. And then mekos-mekos natin siya ulit hanggang sa mag-well combine lang. Hindi natin siya kailangan i-overmix kasi no need bread to, diba? So basta lang well combine lang yung water at saka flour. Okay na yan. And then after natin ma-mix ng maigi, takpan na natin yan at ilagay natin sa warm place, tabi natin. And then after 30 minutes, ganyan na siya. Medyo umalasya siya ng konti. Ang gagawin natin, i-stretch natin yung dough sa each side. Yan, kunin lang natin ng ganyan. Yan, isang hawakan lang. And then basahin natin yung kamay natin ng malamig na tubig. Ay, ng warm na tubig pala. So kahit basta basahin natin yung kamay natin para hindi siya masyadong magdikit bawat kuha natin ng dough. Yan. So stretch lang natin ng ganyan. So kabila naman, stretch na naman. And then takpan na naman natin to. And then iset aside na naman natin siya ng mga 30 minutes ulit. Ayun yung unang pag-stretch natin, and ito yung pangalawa. So medyo nagbabos-babos na at medyo umaalsa na siya. So medyo madali na siyang stretch. Gawin natin siya ulit yung kagaya kanina. Each side i-stretch natin, buhatin natin, tapos i-fold natin siya. So mga 4 times natin siyang gaganyanin. So each side isang beses. Takpan natin after 30 minutes ulit. Ganun na naman. Ito yung pangatlo natin. So pangatlo natin pag-stretch. So kita nyo, nag-form na yung gluten niya. So stretchable na siya. Ayan, so hindi natin siyang kailangang masahin. So wala siyang kahirap-hirap mga guys. Ganyan lang. After 30 minutes, ganyan lang. So bali 4 times natin siyang papalsahin. Yung pinaka last, yung pang-apat na papalsahin natin siya, iiwan natin siya ng 1 hour. Papalsahin natin siya ng 1 hour mga guys. And then after 1 hour, i-ready na natin yung ating working table. At ito na yung ating dough after 1 hour. Taob nyo lang ng ganyan at kusa na yung malalaglag. Ayan, hindi natin minasa yan, stretch lang. So budburan lang natin ng flour yan. So medyo matagal lang yung process ng pagpapalsa pero medyo worth it. So ang tinapay kasi kapag matagal mo pinapalsa, mas maganda nag-form yung gluten niya at saka mas sumasarap yung lasa ng isang tinapay. So mas matagal, mas maganda. So stretch lang natin ng ganyan mga guys. Bali budburan lang natin ng flour. Bali suksok natin yung ilalim at tapos pahabain natin siya para mas pantay-pantay yung pagputol natin later. So putulin lang natin ng mga ganito, ganyan. Okay lang na mabudburan ng harina yan, okay lang. Kasi ito, maharina talaga yung ibabaw nito tsaka ilalim. So pagkatapos natin i-portion ng ganyan yan, ingatan yung wag mag-puff yung
yung ating dough, kailangan mahangin pa rin siya. So medyo gently lang dapat yung paghawak ninyo. Importante hindi siya pumutok. Yan, tapos takpan lang natin siya ng plastic o kaya ng tuwalya. Tapos lagay natin siya sa warm place pa rin. Paalsahin siya natin ng mga 30 minutes to 40 minutes. Tapos ibibake na natin siya sa preheated oven ng 210 degrees Celsius for 30 to 35 minutes hanggang sa gumanday lang yung kulay ng ibabaw niya. Kagaya niyan, yan. After nito, yan, tapos na yung ating bread. Yan. So ganda ng pagkakaluto, ang ganda ng kulay. So itabi na natin siya sa rack kasi may moisture pa yan. So magtutubig yan, so kailangan nasa ibabaw siya ng rack. So ayan guys, ang ating napakagandang tinapay, napakalambot. Ang tawag dito is ciabatta. So pwede nyong iba-ibahin yung shape niya, pwedeng pa baguette style. So pag ganito, pwede rin pa bilog. So nasa inyo na yan. So basta ganito yung basic na pagbi-bake ng tinapay na to, yung walang masa-masa, no mixer, gano'n. So napakadali lang siyang gawin. Kahit beginner ka, kayang-kaya mo tong gawin. At kung hindi mo pa natatry mag-bake ng tinapay, I suggest na gawin mo na ngayon yan. And then try mo tong recipe na to. Sakto ang mga sukat, sakto ang procedure, basta sundin mo lang ng tama yung procedure na to, magiging ganito yung resulta ng tinapay mo. And then syempre, kailangan mong mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga cooking videos, sa mga bagong recipe. So kaya subscribe na mga guys. See you next on my video. Annyeong!